Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa video mano sa mundo ng social media. Tila lumabas nga ang katotohanan na tila nagalit nga si former President Rodrigo Duterte aka Tatay Digong. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tila natagot ang mga kongreso at si Romualdez na ito dahil nga sa kanyang ginawa na hamon na ipapa-audit ang mga ito. Ngunit umatras nga ang kanilang mga buntot. Kaya isa lang ang ibig sabihin neto na tila takot silang malaman na galing nga sa pera ng taong bayan ng kanilang ginagastos, lalong-lalo na sa mga luho nila na mamahalin na halos bilyon-milyon ang nawawala sa pondo ng bansang Pilipinas. Kaya dito natin makikita, kaya gusto nilang pabagsakin at ibalita lahat kay Vice President Sara Duterte ang mga kamalian para mapunta sa kanya na naman ang mga isyu at makatakas na naman ang pangungulimbat nila ng bilyong-bilyong salapi. Banat nga ng maraming netizen. Public servant, gawin lang yung trabaho mo to serve your constituent. Kung hindi naman totoo ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte ay hindi ka dapat maapektuhan. Guilty ba kaya affected? Kung hindi gaganda ng moral sa mga kabataan, walang magbabago. Kasi yung mga age 30 from now, wala nang pag-asang mabago ang gobyerno. Tanging mga kabataan na lang talaga ang pag-asa para mamago mindset ng mga Pilipino. Kaya dapat bigyan pondo sila. Ilayo sa mga NPA turista, magkaroon ng ROTC para magkaroon ng pagmamahal sa bayan sa ngayon. Hindi mga Pilipino, kanya-kanya ito. Yung bunga ng 1986 na lahat ng rules binabaliwala. Mga kabataan na lang talaga ang pag-asang may bangon ang Pilipino, hindi ang mga henerasyon ngayon. Kaya naman sana ay hindi nila baliwalain ang batas na ROTC para ma-disiplina ang mga kabataan at hindi magaya sa mga ulupong na pulpolitiko na tambaluslos pa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Unity team sila. So pero yung unity mismo, parang sila yung nagkakagulo na. Partner. Nagkaroon to, kasi siyempre, saan ba ito pinagsimulan? Unang-una pa, pero sabi naman nila na ayos. Yung may paringganan about sa tambaloslos. Ang dami nagsabi, sino yung tambaloslos na yan, di ba? So may mga ganung eksena, partner. So okay na, naayos na, di ba? Wala mang aminan kung sino sa tambaloslos, di ba? Pero because of the removal, partner, ng confidential funds ni OVP saka ng DepEd, syempre medyo sumilagbo ang damdamin ni tatay ni Pangulong Duterte. Nagalit. Yes, oo, sa partner, kasi hindi ito makakaila kasi na-televise ito sa SMNI. Okay. Di ba? It's a... Putang ina. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat.
Okay. Di ba? Sa interview ng kanyang dating Advisor? Oo. Parang ganon. CEO, sino ba to? Pastor Si Kibuloy. Kibuloy. Si Pastor Kibuloy. Oo. So, nandun kasi na para bang, medyo siyempre, anak to, napikon, alam naman niya, so ano yung trabaho talaga ng anak niya, si Inday Sara. So, siyempre, yung tatay siguro yung medyo flare up. Hindi, tatay talaga yun, partner. Oo. Kahit sabihin mo, dati na hindi siya pabor, di ba, na maging katandem ni PBBM. Kasi gusto niya maging presidente na sana si Sara. Pero still, partner, wala siyang nagawa bilang ama, sinaportahan na lang niya yung kanyang anak. I think it was some time ago, linapitan niya ako sa Davao and he volunteered the information. Spoke sa kailangan mong malaman to. No? Gusto talaga natin patakbuhin si Inday Sara, pero talagang ayaw. So in which case, we have to choose kung sino minumero, Senator Pacquiao, Mayor Isko Moreno, former Senator Bongbong, in that order. And of course, nandun din yung si Senator Bongo who said na he will only run for the presidency if the president will run as his vice president. So which came first? Yung statement po na yan o nung sinabi niya na ayaw niya tumakbo si Mayor Sara? This came first. Okay. So nagbago rin po yung isip niya tungkol doon sa pagtakbo ni Mayor Sara as president? Well, consistent naman siya eh. Sinabi niya talaga na ang gusto talaga nating tumakbo si Mayor Sara pero ayaw ni Mayor Sara. Kung ano yung naging desisyon nito. Mas lalo na ngayon, partner, nakikita niya na... May sariling paninindigan kasi si Inday, Sara, di ba? Si VP. Oo. So, because of that partner, di nagsalita. Alam mo naman pag nagsalita si dating Pangulong Duterte. Oo. Kapag nagsalita yan, minsan di mo mapigil. Ay nako, kung anong lalabas sa bibig niya, yun na yun. Kung ano ang gusto niyang sabihin, partner. Lalo tigit pag... alam mo yon, partner, yung issue na direktamente na involve yung kanilang pamilya. Makikita mo na lalabas yung kanyang rito. Paminsan pagkapikon. No? Yes. So, maliban dun sa binanggit niya na ito yung plano ni VP Sara tungkol sa pagbuo, parang pagpapa-implement o pagkakaroon ng ROTC, PMT. So I'm sorry, I have to devote this because ako naman na yung binigay mo naman sa akin. I'll just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Gamitin niya sa mga PMT. Palakasin niya sa high school. Pati ibalik talaga niya yung ROTC, ipilit niya. So make it compulsory. But that would be a long process kasi matagal na kasing nawala yung compulsory ROTC. Diba? Ang daming nag-question dun, partner. Kasi parang hindi yun ang sinabi ni VP Sara habang siya ay nasa Senate hearing sa budget. So, taliwas yun. Parang hindi match. Una pong tanong dito, Madam Vice President, which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? For my term, we decided on 3 permanent projects: the charter, the museum, and the permanent office and residence of the Office of the Vice President. And then we took on the projects that made the most impact when I was mayor of Davao City. These are the entrepreneurship program, the peace building in communities, the Pagbabago advocacy campaign. We added the Pagbabago A Million Trees for in support of the mandate of the DNR. And then we have the Pansarap program. Bawat isa sa mga ito, gagastusan ng confidential funds ng opisina nyo? All of these activities use confidential funds. Well, anyway, ang issue kasi dito, partner, hindi na si VP Sara. Okay. Ang issue natin ngayon, kung ba't nag-iinit sila, is Dahil yung sinabi ni Tatay Diggs tungkol dun sa paggamit niya dati ng confidential funds. Sa Davao. Noong panahon niya. Mayor pa siya. Yes. Ayan na naman. Di nabuhay ang mga dugo ng mga dating kumakalaban sa EJK. Ito nga, sabi nga mas okay sana
na siguro dapat i-control Oo. ni dating Pangulong Duterte kasi siya yung nagbubulid sa sarili niya sa mga pagsasalita niya. Oo. Kahit sabihin natin na hindi yun pag-amin. Okay. Sinabi niya kasi ginamit niya ito Para. sa mga execution Okay. sa Davao. Oo. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Parang Oo. ganun yung dating, partner. Oo. So, di na- Ginamit niya sa pagpatay. Parang gano'n. Sa mga, terorista doon. Ano yung grupo di umano na mayroon dati? DDS. Ay, syempre dinidinay yun. Oo. Dinidinay man yun. Oo. So, my intelligence funds, I use it to buy. Mm. I had all of them killed. That's why Davao is like that. Ang words niya to, partner. Your companions, I really had them killed. Your companions, I really had them killed. So, at the time, parang isa to sa mga pinag-usapan dito nung nagalit siya, doon sa mga komunista. Isa yun. Oo. Diba? Kaya nga sabi niya, kayo mga komunista, ang gusto kong patayin. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz. Kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. Those are the words, partner. Okay. So, syempre, partner, sino ba ang mas may kilala sa kanya? Si Senator Bato. Diba? So, syempre, pinagtanggol si dating Pangulong Duterte. Hindi naman, doesn't mean, it does Kasi not mean nung mayor, murder. parang dati, nung Naging mayor, chief siya. Yeah, parang naging city police director ata siya doon. Parang Tama ba? Oo, sa chief siya Davao. ng PNP doon Oo. sa Davao. Tapos, so syempre, may nakadinig dito, partner. May mga naalarma. Diba? May mga naalarma. Tapos, ang gusto mangyari, sabi naman niya doon sa kanyang salita, open naman siya. Sa mga, ginamit yung mga perang to during this time, para syempre malinis yung Davao. Diba? Open naman siya. Siguro sa pag-investigate. Ngayon, mukha nagpasa ng resolution Okay. na imbestigahan yung pera na gamit sa confidential funds sa Davao. O, partner. So, ano mangyayari dyan? Halos lahat, kaya sabi ko nagkakagulo sila, halos lahat ng mga lawmakers sa mababang kapulungan, hindi nagustuhan yung sinabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Kasi, una, tinulugsa niya yung House of Representatives na, tawag dito, parang pinakakurap. Ng statement kasi doon sa video na yon may threat talaga na patay. I think if I'm not mistaken, patayin si Congresswoman Castro, no? So, yun parang ano na yun, nakakasakit na yun, sa ng loob na isang active member of the House of Representatives tinetreten na gano'n, no? Pwedeng nagbibiro lang or iba ibig niya sabihin. Pero ang interpretation ni Congresswoman Castro is a serious death threat. Death threat. So, nag-issue siya ng statement nandun ngayon sa social media ngayon na kinokondemn niya yung sinabi ni former President Duterte. So ano po ang status ng relationship ng House kay former President Duterte? Well, wala pa naman personal na problema dyan, kasi sinabi nga ng mga party leaders tsaka ibang congressman, nag-issue na rin ng kanya-kanya yung statement. Nung siya'y presidente, supportive naman yung House of Representatives, no? Alam niya naman, during the time of COVID, lahat ng pinipresentang legislation ng presidente, ina-approve ng House of Representatives, including mga COVID measures, di ba? Mga emergency procurement, mga ganyan. Ina-approve lahat yan ng House of Representatives. So, wala namang problema yung relationship ng institution with the former president.
So even nung wala na si former president, wala naman naging problema eh. Ngayon lang, kasi nga, because of that interview na sinabi niya the most corrupt agency, institution is the House of Representatives, parang nilalahat niya. And then nilink up niya yung extraordinary and miscellaneous expenses ng House of Representatives, which I have clarified, no? Ano yan, lahat ng expenses ng congressman, tapos divided equally yun. Kanya 1.6 billion, tigpa 5 million yung mga congressman. Yan, pinapasok lahat yan, yung pangtulong nila sa constituents, hospitalization, mga victims of calamities, no? Pati yung operation ng opisina kasama ron. So, tapos ino-audit yan monthly ng COA. Tapos pinakita ko nga sa inyo na yung COA, pasado, walang notice of disallowance whatsoever. In other words, na-audit na yan, nakapasa na sa audit. So, yung pananawagan ni former president na i-audit ang lahat ng expenses, lahat ng budget, no, ng House of Representatives, ginagawa na yan, nagawa na. In fact, yung... Kung ikaw member, di ba, masasaktan ka. Tama. Saka, sabi naman ng ibang mga netizens, alam mo pala yan before, nung Pangulo ka. Ba't hindi mo nakat? Talagang, ko sila. Kung ayaw na maniwala ng tao na ginawa namin, bahala kayo. Basta kami, hindi man kami kailangan magyabang sa trabaho namin. Basta ako, sa corruption, talagang yayariin kita. Di mo inayos. Correct. Akala ba nila? Akala ba namin? Para sabi ng netizens, against ka sa corruption. Alam mo pala ba't hinayaan mo? Correct. At hindi mo napigilan yan. Hindi mo na-stop. O Yes. Hindi man na totally napigilan. Pero sana man lang may mga nakitang pangaparaan, partner, na kanyang ginawa. Saka hindi niya binulgar yun, partner, at the time. Kung may alam siya. Correct. Ang sabi ng mga ibang netizens, nagsalita lang siya because naapektuhan yung anak niya, si VP Sara, tungkol sa confidential funds, partner. Kung naaprubahan siguro yon, ay wala. Tahimik. Di ba? Yun yung siguro pinagsisintier ng ibang mga netizens. Bakit ngayon lang? Di ba? Alam mo na palang matagal yun. Pero partner, ito I have to tell you frankly, siguro ikaw din naman, yung war on drugs ni Pangulong Duterte dati, partner, gusto ko naman yun eh. Wala lang abusuhan. Ako din, partner eh. Diba? Sabi ko nga sa iyo, partner eh, nung ipinatigil ng ICC, okay, yung war on drugs, kasi... Marami na namamatay. Oo, kasi may gagawin nga silang investigasyon, di ba? Ang daming mga... Nalungkot, natakot, ng hinayang. Kasi ang kanilang feeling, partner, parang bumabalik na naman uli. Yung mga adik-adik, yung mga gumagamit ng droga, at nagsisimula uling gumawa ng mga krimen. Happy hours again. Kaya natakot din ang sambayanan nung pinatigil yung war on drugs. Ibig sabihin, partner, kahit papano, yun ay nakatulong. Yes! Pero partner baka misinterpret tayo. Okay tayo sa war on drugs, pero wala yung abuso. Di ba? Kasi ayaw din naman natin na may killings, partner. Yung mga may namamatay. Lalo tigit yung iba, yung mga inosente. Yes. Yun yung naging issue lang, partner. Siguro kung totoong lumaban, partner, kung totoo di ba, nahuli mo. Tapos ikaw, yung pulis ang nasa bingit ng alanganin kapag hindi lumaban, justified yun, partner. So, kung walang ganitong issue ng abuso, partner, I really love yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Kasi may ngipin may tapang. May tapang yun. At talagang natakot yung mga user at pusher. Oo naman, partner. Yun nga, ang problema, partner, di natin alam. Dahil medyo pampered ang pulis sa panahon ni Pangulong Duterte. Kaya sinasabi mo mukhang na umabuso. At saka, di umano
Noong mga panahon na yon dahil sa parang may binabanggit nga sila partner, may kota-kota. Yun, issue yun, totoo yan, partner. May kota-kota. Kaya yung mga di umano, yung ibang, hindi naman natin nilalahad, pero yung ilan, abay mukhang inabuso to. Kaya ganun ang nangyari. May mga ganong klaseng mga usapin, partner. Okay. Now, going back, partner. So, since binanggit niya to, partner, na kumbaga itong Kongreso yung House of Representatives kumbaga maraming anomalya. Kaya di ba sabi niya, ito dapat ipa-audit to. Pa-audit kayo. Tinawagan niya yung COA, di ba? Kapag daw yung hindi ang COA kumilos, parang tinatawagan niya yung mga sambayanan. Di ba? Mga tao, soldiers and everybody. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghigi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Na parang kumilos. You're calling for some help from the people. Ano to, people power ba? Ang sinabi niya, pag hindi pina-audit, no, lahat na agencies, including Office of the President, he will call on businessmen, military, so parang people power to di ba? The party leaders felt that it was a serious attack on the House. Yes. Kasi bakit ka magsasalita ng ganun? Ino-audit na naman yung mga agencies na yan. No? Senate, House of Representatives, Office of the President. Wala namang exempted din No? Judiciary. So, bakit kailangan mong i-threaten na tatawagan mo yung mga tao na parang mag-people power, no? Pagka hindi daw pina-audit. So parang doon sinabi ng mga party leaders, parang mali yata yung call for action, no? Samantalang ino-audit. Yung ako nga, first time ko na-discover na every month, ino-audit yung expenses ng House of Representatives. So, biro mo, monthly. Yung ibang agencies, di ba, yearly. So, nagulat ako in the case of House of Representatives, monthly. Parang bilang dating Pangulo, siguro off yon. Especially, parang di naman tayo nagkakagulo. Di ba? Nagkaroon lang naman ng issue doon sa confidential funds ng OVP. No. Di ba? So, ito pa, partner, kahit yung lawmaker, yung representative ng Davao de Oro. Imagine mo, partner, si Davao de Oro representative Maricar Zamora, partner, ito yung nagtatanggol sa budget ng OVP at DepEd. Yung parang pinaka-head doon, si Maricar Zamora. In line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, We have Madam a motion, Chair. duly seconded. We have a motion, duly seconded, for the termination of the budget of the presentation of the We Office of the Vice object, President. Madam Chair.
We have We a object. motion for the objection. The chair now calls for the division of the House. Those who are in favor for the motion to terminate the discussion for the office of the Vice President, please raise your hands. Secretariat is requested to please count the votes. We have 21 members of the Committee on Appropriations manifesting for the approval of the motion. The chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved. Madam Chair, may we have a manifestation? Let us May I proceed. have a manifestation, This chair, Madam Chair? would like to turn over to Senior Vice Chair Estela Quimbo. Madam Chair, may I manifest, Madam Chair? Madam Chair, we have already suspended, we have terminated the presentation. And the Point of order, Madam Chair. May I explain my vote? Why I do not like that the budget hearing of the Office of the Vice President be terminated. I know we have the rights as a minority bloc, Madam Chair. So may we explain why we vote no? with all due respect, this representation would like to request Honorable Castro to just please submit the manifestation to the Committee on object, Madam Chair. Appropriations. So, And the can I budget have the floor, presentation Madam has already Chair? been terminated. So we would like to So, Madam request Chair, hindi Her natin Honor ito to submit the inaasahan. presentation. Madam Chair, yung ganitong And once again, proceedings. this budget briefing is At meron suspended. po tayong meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. At sinabi naman sa statement ni Vice President Duterte na mag-explain. So, Madam Chair, I have the right to explain why I voted no. Kailangan malaman itong 125 million na not confidential fund pero ginastos ng Office of the Vice President at kung saan si Maricar Zamora, partner, hindi rin nagustuhan yung sinabi ni Ni dating Pangulo. Oo. Sabi niya, lahat daw sila, pero syempre kailangan pa rin kayo ma-audit, no? Parang lahat naman daw sila dedicated na para gumawa ng bagay-bagay at trabaho para sa welfare ng mga constituents nila. So, sabi niya, I stand with the House of Representatives. So, medyo nasaktan din siya, partner. And at the same time, iko-continue niya yung trust niya kay Speaker Martin Romualdez. So nakita mo, kung dating malapit si Representative Maricar Zamora, isa to sa nagtatanggol sa budget, diba, ng OVP. Depensahan ni Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora na nagsilbing principal sponsor ng OVP ang mga katanungan ukol sa confidential fund ng ahensya. Ipinaliwanag niya na kabilang sa mga programa na paggagamitan ng 500 million pesos confidential funds ay Medical and Burial Assistance Program, Food Assistance, Magnegosyo Kadaya, Pagbabago Campaign, Libreng Sakay at iba pang programa ng OVP na masisigurong na ipatutupad ng maayos ang layuning mabawasan ang mahihirap sa bansa at makamtan ang kapayapaan sa Pilipinas.
The proposal for confidential fund is not for the implementation of Libreng Sakay, but for its monitoring and surveillance, because the OVP aims to bring its programs to other areas with a vision to target poverty reduction, threats to peace and order, and therefore, again, it's not directly used for the implementation of Libreng Sakay, but it is used for assessment, surveillance of the implementation of the program. Hindi rin nakaligtas ang DepEd sa usapin ng confidential funds. Sa education community, nandyan ang SUCs, nandyan din ang CHED. Mr. Speaker, sila nga hindi nagre-request ng confidential fund. What makes DepEd special para bigyan siya ng confidential fund? Depensa ng DepEd, ginagamit ito para maipatupad ang kanilang programa sa ligtas na kapaligiran. Education and national security are inevitably intertwined. Today, our schools are confronted by several threats on recruitment to terrorist and violent extremist groups, drug trade, sexual abuse, child pornography, as well as organized criminal activities and scams against our learners, teachers, and non-teaching personnel. Confidential funds are necessary in gathering intelligence for the formulation and implementation. Pero dahil nasaktan to, di ba parang nagkaroon ng rift? Yun. Siguro kung... Mukhang parang na, partner nawala na siya ng, masasabi natin, ng gana tuloy. Oo. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang pati nga si Tatay Digong ay hindi nga ipinapalagpas si Martin Romualdez na ito dahil nga sa mga kabalbalan na nangyayari sa Kongreso. Kung makikita natin, maliwanag pa sa sikat ng araw ang paliwanag ni Attorney Claire Castro. Dito nga natin makikita na sana ay mabangon pa ang mata ng maraming netizen at talagang umayos naman sana ang pamamahala ngayon dahil kawawa ang mga kabataan at ating kababayan na umaasa sa pag-asenso ng bansang Pilipinas na mapahanggang ngayon ay wala pang nangyayari. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.